Bebe, tara, inom ka. Ako. Hindi ako uminom. Hindi ako kasama sa pag-inom. Hindi ako kasama sa pag-inom. Hindi ako kasama sa pag-inom. Hindi ako uminom. Hindi ako marunong uminom. Inom. Kuya, hindi siya kasama sa pag-inom. Kuya, Bakit hindi ka nagbibigay ng respeto? Hindi ako uminom. Inom ka ba o hindi? Ayaw ko. Kuya, painumin ninyo siya. Say, tingin ninyo ang damit niya. Sinasabi pa niyang hindi siya nagbebenta. Ano? Hindi ako kasama sa pag-inom. Hindi ako inom. Hindi ako. Uminom ka. Haha. Hindi ako uminom. Inom na. Masarap ba? Para mas masaya ka. Papaligiin ka namin. Hindi ako kasama sa pag-inom. Tapos sasabihin pa niyang hindi. Hindi ako. Gusto mo lang magpakasaya, di ba? Papaligayan ka namin. Anong balak mo? Anong gagawin mo? Ang astig ng bigyang master. Este, babaeng yan. Nilagyan pa namin ng gamot, pero ang tigas pa rin niya. Anong tinitingnan mo? Kumilos. Dali, habulin mo. Tito, tulungan niyo ako. Bilisan. Hanapin. nilagyan namin ng dobleng gamot. Si Hu Zongting nakatakas pa? Oho, tumakas yung maliit na dalaga. May dumating na mas mabagsik pa. Maging maalam ka. Hayaan niyong mag-enjoy ang bigyong master. Garantisado, mararamdaman mong parang nasa langit ka. Ay, bahala ka. Ikaw ang bigyang master namin. Ito si Yutzin, ang anak na babae ng pamilya Yi. At isa rin siyang malaking bituin. Gusto mo ba akong mapatay ng mas maaga? Pesensya na. Ayos, marunong ka rin pala. Hilain, iwanan mo siyang buhay. Hoy. Bigyong master, tulungan niyo ako. Hu Zongting, pwedeng tumakbo pero hindi mo matatakasan ang kapalaran. Sa bandang huli, magiging akin ka rin. Sigurado ka ba? Tiyo, masama ang pakiramdam ko. Ang sakit. Sumengmeng. Tapos ka na. Diyos ko, buntis nga siya. Sumengmeng. Nakakainis kang babae. Nagtatago ka ulit para tamarin. Heto na. Dito na ako. Kapag tamad, maraming gulo. Nagabordado ka lang dyan. Tia, Alam mo lang magpalipas ng araw. Ano silbi ng pag-alaga sa'yo? Mas mabuti pang magpakasal ka agad. Magdala ka ng pera. Tia, kinikita mo na sila sa likod ko? 38,000 na dote na ang natanggap. Sabi nga, ibibigay ko ang pera sa'yo. Hindi na namin pag-usapan ang pagpapakasal ko. Hindi pag-usapan. Ano di pag-usapan? Huwag mong isipin na dahil binigay mo yun, hindi ka na kailangang magpakasal. Ang sabi ng nanay ko, ganyan. Talagang kulang ang 38,000. Fengxia, tigil ka nga ng kaunti. Si Sumengmeng, siya na. Nagtatrabaho na sa labas para kumita. Tiket. Layo ka. Asing tulad mo siya, kumakain lang ng libre. Anong kahapat dapat mong magreklamo rito? Ako? Ayokong magpakasal. Eh kung ganyan ka, trabaho ka na. Akala mo ako ang magpapakain sa'yo ba? Mas okay pang mag-alaga ako ng aso kaysa sa'yo. Nakakahiya ka talaga. Hemi, Bobby, noong buhay pa ang lola mo, pinakapaborito niya ang mga disenyo ng alahas na to. Iniisip ni mama ngayon, kung may paraan ba, para kumita ng kaunti, para matustusan tayo ng mag-ina. Tiyahin, Gabi ka, nakakainis na maliit na babae. Sinabi na kitang bantayan ang stall. Ano ba yung pinipinta mo rito? hindi naman. Tiyahin, huwag mong sirain ang drawing ko. Tiyahin, Sabi na kitang magpinta ka. tiyahin, Ikaw at yung namatay mong ina. Parehong-pareho lang kayo. Alam nyo lang magpinta ng mga alang kwentang bagay. Ang cute-cute mo naman. Puro ganyan lang lagi. Dali, maghatid ka na ng mga paninda. Huwag kalimutan. Sino ba ang nag-alaga sa'yo nitong mga taon? Ah, yung mga magulang mo. Sino ang nagbayad sa libing nila? Naririnig mo ba? Bingi ka ba? opo, tiya. Tara, dalhin mo yung ulo ng baboy at ihatid sa Hu family. Naghihintay na sila, alam mo yun. Kung mahuli kayo,
Agawin at huhubarin ko ang balat mo. Bobby, Mama, magiging matatag ako. Hala, munting puso. Halik muna. Naku, nakakahiya. Paano na kung may makakita? Nasa ritual naman sila lahat. Sino namang pupunta para sa atin? Eh di sabi mo, mahihigpit lang sakin, ako lang ang minamahal mo. Totoo ba yon? Siyempre naman. Buhay ko, sitsisi lang ang mamahalin ko. Sino naman sitsiksi? Ang daming babae, di ba? Hindi ko naman alam kung sino ang kanino. Kahapon tinawag mo pa siyang Xiaoqing, Bobby. Ngayon tinatawag mo na siyang Sisi. Ay naku, lasing na ba ako? Munting mahal. Sino ba ang magagalit sa lasing? Ah, haha. Uy, ang maliit na girl, pero parang matigas na Barbie eh. Hahaha. Ito, hindi ko pa nasubukan. Bago to. Hahaha. Anong gagawin mo? Anong gagawin ko, baby? Ako, isang tunay na gentleman, ha? Bigyang Master, lasing ka. Kanino siya ikukumpara sa akin? Eh, tsitsi. Tapos na tayo. Huwag mo na akong habulin. Ang tawag sa kanya ay Xiaoqing. Bakit ka tumatawa? Nandito lang ako para mag-deliver. Ako, naliligaw ako. Alis na ako. Delivery. Delivery, mabuti. Ang big yung master ay nasisyahan. Bigyang Master, bala ang tingin namin sa kanya, amoy baboy. Amoy niya talaga ng baboy. Kakain ka pa ba kahit amoy ganyan? Hugasan mo na lang. Ganyan lang. Maliit na girl. Sumama ka sa akin sa taas para maligo ka. Siya nga pala, pag-usapan pa natin. Ang misteryo ng pagpaparami ng tao. Hindi. Ayoko nang malaman. Ayokong pag-usapan to sa'yo. Mukhang may pagkaka-interes ang maliit na to. Bigyang Master, kahapon yakap mo pa ako habang nag-uusap ng malalim. Possible ba? Baka hindi ako mabuti mag-asikaso. Ang maliit na babaeng may dilaw na buhok na to, di siya mapapantayan sa akin. Kung tayo tatlo mag-usap, pwede rin naman yan. Munting baby, pumasok ka sa teritoryo ko. Di ka na makakatakas. Aray. Mag-inga. Tito. Masama ang pakiramdam ko. Siya yun ba ang babae nung gabing yon? Bakit nandito? Tito ba ay mula sa Hu family? Kung sabihin ko kay Tito na buntis ako, pahihintulutan ba niya akong panatilihin ang bata? Baka nandito para maghanap ng bagong bahay. Emie, Grabe ang kasakiman. Munting baby, saan ka tatakbo, ha? naku naman. Bakit ang tapang naman ng babaeng to? Ang bilis naman tumakbo niya. Parang familiar ang mukha niya. Maikli nga naman ang mga binti nito, pero ang bilis tumakbo. Anong nangyari? Anong gusto mong ipahiwatig dyan? Mas mabuti kang huwag makialam. Lasing ka. Diyos ko, siya pala ang second master. Bakit siya nandito? Hindi magkapareho ang dalawang magkapatid na to. Kahit si Bigyang Master ang panganay. Si second master naman ang may hawak ng kapangyarihan sa Hu family. Sinasabi ko lang, huwag mong isiping dahil inaalagaan ka ng lolo Hu, pwede ka nang magpatong sa ulo ko. Ako pa nga ang kuya mo. Sinisisi ni second master ang babaeng yon kanina. Sinasabing sinubukan niyang akitin si Bigyang Master. Kapatid, wala tayong magagawa dyan. Sino ang nagsabing ako, ang kuya mo? Palagi namang may hukop ang kuya kong ito sa mga babae. Grebe si Huboyuan, sobrang libo. Mukhang. Mali ang paghusga sa babaeng yon. Isa lang siyang maruming tagapatay ng baboy. Kaya pala ang tapang niya. Dinala niya ang ulo ng baboy para sa handog. Nakita ng lasing ang Bigyang Master, kaya nagkaroon siya ng balak. Tarantado. Hindi pala siya hostess. Noong araw na yon, Walang magawa kami. Sa akin, lagi, sa mga magagandang babae, lagi kong inaalagaan sila. Hindi ko pinapayagang maapi sila. Aray naku, ang dami ng yabang ng Bigyang Master. Kung nasa bahay namin, alam niya kung sino ang mas mataas. Kuya, araw ngayon ng pag-aalay sa ninuno. Narinig kong lasing ka. Hindi siya mapipilit ng iba. Kaya ako mismo ang pumunta para yayain ka. May naanyaya ba sa akin? Ang mga tauhan na ito, aano ba silang magtrabaho? Alam mo ba? Hindi. Bigyang Master, bahala ka na sa sarili mo. Sisi, huwag kang umalis. Ikaw ang sisi. Lahat sa pamilya ninyo't sisi lahat. Tanga tong dalagitang to. Second Master, malapit na ang oras ng pag-alay. Lolo Fo nandiyan pa at naghihintay. Kuya. Sige na.
Nainom na ako ng sobra. Di na ako makalakad. Maliban kung Bigyong Master, maliban kung ano. Maliban kung may magbubuhat sa akin. Ay naku, ano bang akala ninyo sa akin? Madali lang yan. Halika. Sino nagsabi na buhatin mo ako? Sabi ko, buhatin mo ako. Sigurado ka. Paano? Ako ang pinakamalaking apo ng Huo family. Hindi ba kita mahihikayat? Second Master, gawin ko na lang ba? Huo Zongting. Huo Zongting, kahit hawak mo na ngayon ang Huo family. Pero si Huo Boyuan ay siya pa rin kuya mo. Kung hindi mo siya bibigyan ng mukha, parang sinampal sa akin. Iniisip ko na ikaw ay mas bata. Lagi kang nagpapasensya. Huwag kang mag-abuso, ha? Uncle Hu, sa mga nakaraang taon, ang kuya, ano ang ginawa niya sa labas? Kayo ang nakakaalam. Hindi ko nababanggitin ang nangyari noon. Ngayon ang malaking araw ng pag-aalay sa mga ninuno. Amoy alak siya ngayon. Kung makita siya ni Lolo Hu, walang maganda ang mangyayari sa kanya. Ikaw. Hugh Zongting, anong karapat dapat mong gawin? Na ang maglakas loob mong sabihin yan sa akin. Sasabihin ko sa'yo, ako ang panganay na apo ng Huo family. Sino ka ba para sa amin? Ngayon ako na ang may hawak ng Hu family. Huwag nang banggitin si Ho Boyuan. Kahit pa ang Uncle Hu, wala siyang karapatang magtanong sa akin. Kung hindi ka pupunta ngayon, ang pintuan ng Hu family, huwag ka nang umasa na makapasok muli. Tatay, ang Hu Zongting na to, kung hindi dahil sa pabor ni Lolo Hu, hindi siya akalain na mang-api sa amin. Naalala ko. Noon, sinabihan mo akong magbigay ng pera bilang kompensasyon sa babae. Nakalimutan ko kasi po si ako. Anong gagawin natin? Luto na ang karne mo. Seiji, salama. Kuya, nagnakaw ka ulit ng pera. Tanga mong babae. Anong nagnanakaw? Pera yan ang pamilya ko. Ang perang ito. Hindi mo pwedeng kunin ito. Kapag nakita ni tita na wala to, isipin niyang ninakaw ko ito. Tigilan mo na, ibigay mo na ang pera. Hindi. Talagang hindi kita pagbibigyan ng pera. Kung gaganyan ka pa, sasabihin ko kay tita. Ulol na babae. Pesteng babae. Ang tapang mong magsumbong sa akin. Manakit ka man sa akin. Hindi ko pa rin maibibigay ang pera. Sasabihin pa nila na ninakaw ko rin. Tingnan mo, ayusin kita ngayon. Anong gagawin mo? Ano sa tingin mo ng gagawin ko? Hindi mo pwedeng kunin ang pera ito. Talaga, hindi mo dapat kunin to. Pakiusap. Bakit kaunti lang to? Tinago mo ba ito? Wala. Wala talaga. Ibigay mo ang pera sa akin. Kung hindi, hindi ko kakayaning magbayad. Hindi mo ba kaya ibenta yan? Ibenta mo na ulit. Pinakain ka namin ng libre na maraming taon. Kailangan may ambag ka naman, di ba? Wala. Ibabalik ko ang perang yan sa inyo balang araw. Pero seryoso, hindi mo dapat kunin to. Paano mo naman babayaran yan? Halos mukha mo lang ang may halaga. Bakit hindi ka matulog sa akin? Ibibigay ko sa iyo ang perang ito. Kuya, anong sinasabi mo? Ako ang kapatid mong babae. Laro lang to. Wala naman yan. Sujij, isa kang hayop. Gaga kang babae. Wala kang hiya, di ba? Ayusin kita ngayon. Anong balak mong gawin? Su Mengmeng. Isa kang maliit na nilalang na nilalaro ng libo-libong lalaki. Nagpapanggap ka pa rito sa harap ko. Bitawan mo ako. Tulong. Tulong. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Pakiusap. Tita, iligtas mo ako. Siya yon. Ikaw na maliit na Kit. Nangahas kang mang-aki sa anak ko. Hindi ako. Siya yun. Nangahas ka pang magtanggi. Papatayin kita, malanding babae. Papatayin kita. Munting Kit. At nangahas ka pang mambastos sa akin. Tingnan mo kung susuntukin kita at papatayin. Papatayin kita, ikaw munting Kit. Papatayin kita. Sino ka? Nangahas kang sipa sa akin. Tito, bakit ka nandito? Sino ka naman? Nangahas kang saktan ang anak ko. Alam ko na. Ikaw si Su Mengmeng ba? Yung babaeng nilalapitan sa bar? Hindi. Hindi ganyan si Tito. Aba, Sumengmeng. Nagpapalakas ng loob ka ba ngayon? Nangahas kang akitin ang dayuhang lalaki at apihin ang pamilya namin. Kinain ng aso ang konsensya mo. Kinay ng aso. Hindi dayuhang lalaki si Tito. Kaya pala pinapunta kita sa nakaang pakikipagkilala. Hindi ka pumayag. Relasyon? Siyempre, ikaw ang naghanap ng katambal mo. Hindi. Sumagot ka ng tapat sa akin ngayon. Ikaw at ang lalaking ito. Gaano na kayo katagal? Hindi. Nagkakamali ka. Wala kaming ginawang masama. Walang kasalanan. Huwag mo akong lokohin. Binayaran ko ang pag-aral mo sa kolehiyo. At ang natutunan mo lang ay ang pang-akit sa mga lalaki. Wala. Noon, ayon sa grades ko. Dapat nakapasok ako sa 985.
Kung hindi dahil sa'yo, na iba ang pinili mong koleje para sa akin. Hindi ako mapupunta sa vocational school. Ano kang pinagsasabi? Sino namang nagbago ng choice mo? Wala kang kakayahan eh. Huwag mo nang isisi sa akin ang lahat. Tama. Su Mengmeng. Huwag mong kalimutan. Ang tuition fee ay galing sa pamilya natin. Hindi pwede maging walang puso. Di ko inakala na ganun kahirap ang buhay ng batang to. Mukhang, kailangan ko siyang bigyan ng karagdagang kompensasyon. Ako, ang tuition ko. Kinita ko yun sa part-time jobs ko. Wala akong ginastos na kahit isang piso mula sa inyo. Ang tuition mo, ano yun kesa sa nagastos ko sa'yo nitong mga taon? Ang perang ginugol ko sa'yo sa loob ng maming taon. Pati pa rin ngayon. Babayaran ko lahat balang araw. Lahat naman nagsasabi na malaking salita. Ano nung ipapambayad mo? Di ba ikaw mismo ang nagbubuka ng gahita mo? Para matulog sa'yo ang naligaw na lalaki? Lasing ka na naman. Bastos. Kita ko pa nga minsan nasa barka. Nakaitim na malaswang damit. Nasa gitna ng mga lalaki. Anong nilalaro mong inosente ngayon? Kung hindi para bayaran ang utang ninyo, paano ako magtatrabaho sa bar at magbenta ng alak? Kayo'y puro imbento lang. Aha, para siyang magbayad ng utang. Kaya siya pumunta sa bar. Akala ko nagkakamali ako. Ay, ikaw pala Sumengmeng. Sa wakas ay nalaman din. Yung perang yun. Saka pala galing sa bar na pinagbentahan mo. Perang madumi. Madumi ang peyang yan. Baka pati sakit na kuha mo doon. Halika tayo sa ospital para magpa-check. Ayoko. Ayoko pumunta. Ayoko. Huwag mong sirain ang pamilya namin. Ganyan ka ba magmahal bilang tiyahing? Sino ka ba para umusisa? Usapin ito ng pamilya namin. Wala kang kapatang mamuno. Hindi. Mama. Grabe na ito. Ilang taon na akong nag-alaga ng baboy. Walang nangahas manakit sa akin. Ngunit ngayon, ipakikita ko sa inyo kung gaano ako kakapangyarihan. At ipapakita ko ang tindi ko. Ako laban sa iyo. Susubukan ko. Tito, mag-ingat ka. Mama. Ayos ka lang ba? Peste ka. Ayos ka lang ba? Tito, sumasakit ang tiyan ko. Ang sakit. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Huwag. Mama. Huwag. May isa na naman. Masamang aso, lumisan ka. Lumayo ka sa akin. Ang gagaling naman ng ginawa mo kanina. O kung gusto mo, magkainitan tayo. Tara, laban tayo. Sanggayon swerte ka. Walang nangyaring masama sa bata. Pero ang pasyente, medyo kulang siya sa nutrisyon. Pag-ingatan niyo na ang kanyang pagkain mulang gayon. Buntis siya. Buntis na siyang 4 na linggo. Hindi mo balam? Say, salamat, Doc. Tito, Gising ka na. Kumusta? May nararamdaman ka bang sakit? pasensya na po, Tito. Ako ang dahilan kung napunta ka sa ganito. Okay lang ako. Ikaw ang dapat pag-ingatan. Maliit. Magiging nanay ka na. Alam mo na pala na buntis ka. Tito, hindi mo ba siya gusto? Kung ayaw mo naman sa kanya, dadalahin ko siya palayo sa Jiangzhou para hindi na makita mo kami. Hindi na ako makakaabala sa'yo. Maliit. Sino ang nagsabi na ayaw ko? Huwag kang mag-alala. Ako ang ama ng bata. Ako ang may pananagutan sa kanya. Kasama ka na rin. Mula ngayon, manatili ka lang dito at magdahinga. Kung kailangan mo ng kahit ano, sabihin mo kay Aling Wu. Ang iba, akin na. Hindi mo na kailangang mag-alala. Mabait mo talaga, Tito. Pero hindi papayag ang tita ko. Mula ngayon, ang dapat mo lang gawin ay magpahinga ng maayos. Ang iba, akin na. Pero hindi ko pa nabitbit ang gamit ko. Tingnan mo to. Ito ba to? Ito nga. Salamat sa iyo. Ay, wag magpasalamat. Maliit na bagay lang. Anga ka naman. Herzhongting. Pumasok sa hotel kasama ang sikat na aktres na Ye Yutzin. Sinasabing magkasama silang lumaki. Malalim ang relasyon nila. Mukhang malapit na ang magandang balita. Anong nangyayari, Mengmeng? Nasasaktan ka ba o may hindi tama? Tatawag ako agad kay Ginoo. Huwag, Aling Wu. Wala akong sakit. Aling Wu. Ye Yutzin. Ang relasyon niya kay kuya. Baka lumaki silang magkasama talaga. Siguro sobrang lapit nila sa isa't isa. Yung mga tsismis sa internet. Lahat yan pawang kalokohan. Huwag mong ilagay sa puso mo yan. Ikaw ang unang babae na dinala ng Ginoo sa bahay. Sigurado akong espesyal ka sa kanya. Magpahinga ka at alagaan ang baby. Huwag mong isipin yan ng sobra. Aling Wu. Wala akong iniisip na higit pa. Sumengmeng, ano ba talaga ang ginagawa mo? Sino ang gusto ni Ginoo? Kasama niya ba siya? Anong kinalaman mo diyan? Sumengmeng. Pupunta ka ba sa opisina para maghatid ng pagkain sa Ginoo?
Gino, pag naging busi, nakakalimutan niyang kumain. Si Assistant Zhang, walang pakialam. Iniisip lang ang sarili. Hindi iniisip ang Ginoo. Yung mga tanga-tanga roon puro nagbubulungan at nagpapakalat ng sismis tungkol sa akin. Sinabihan nila ako na masama. Palagi siyang nagtatrabaho na nagugutom. Hindi pwede yan. Kung ganito magpapatuloy, magkakasakit siya ng tiyan. Sige, pupunta na ako ngayon para maghatid ng pagkain. MM. Ikaw pala. Hindi ako pipirma. Huwag mo nang asahan siyan. Nagbigay na ako ng konsiderasyon. Nagdagdag na rin ako ng pera. Huwag kang magpakagahaman. Pinatay ninyo ang asawa ko. Isang buhay yan. Ayaw ko ng bahong perang yan. Gusto ko lang ng katarungan. May silbi ba yung ipinipilit mong ito? Hindi mo rin ako mapapanalo sa korte. Bukod pa rito, yung patay mong asawa, bobo siya. Kung hindi niya sinagip ang tao, hindi sana siya namatay. Paano mo magagawa sabihin ganoon? Ikaw ang may-ari ng buong pabrika. Ang asawa ko ay isang maliit na kontratista lang. Siya ang kumuha ng mga manggagawa sa site, kaya mananagot siya sa bawat isa. Kayo mismo ang nagtipid at nagkit ng kalidad, kaya naganap ang pagguho. At ngayon gusto niyong ipagpatuloy pa rin ang trabaho. Gagamitin yung mga maduming pera para pipikitin ang bibig ko. Walang kuwenta ang inaakala ninyo. Sufiao yan. Napapansin kong parang wala ka nang hiya. Kung ipagpapatuloy mo pa yan, tinityak ko na hindi ka makakagalaw ng maayos. Halika na. Natatakot ako sa'yo, ano? Sasabihin ko sa'yo, tiyak na ihahayag ko ang totoo. Kung hindi ko gagawin iyon, ang mabibiktima naman ay libo-libong mga pamilya. Su Xiao yan. Napakaino mo naman. Akala mo ba ikaw lang? Isang walang kapangyarihan, walang impluensyang karaniwang tao. Makakapanalo ka laban sa akin. Lem, kaya nga, pinapayuhan kita. Natigilan mo na habang maaga pa. Lem, kunin mo ang perang ito para mabigyan mo na maayos na buhay ang anak mo. Ano sa tingin mo? Umalis ka. Kunin mo yung maruming pera mo. Umalis ka sa bahay namin. Lumayas ka. Lumayas ka na, lumayas ka. Kapag lumaki ang gulo, tiyak abot yan kay Lolo Hu. Sigurado, may ebidensya si Su Xiao yan. Ngunit, tanging patay lang ang mananahimik ng ganito. Ayusin ninyo agad. Kilala mo ba ako? Pasensya na, nagkamali ako ng tao. Nagtatrabaho ka ba rito? Naku, MSO, dumating ka rin. Galit na galit ang si sa opisina. sumasabog ng galit siya. Nagagalit talaga siya. Malapit na siyang sumabog. Kailangan kanya para patayin ang apoy. Halika, sumama ka sa akin. Seth, Ano ba talaga ginagawa ninyo? 3 buwang trabaho. Ito lang ang ipinakita ninyo, kala. Design department ng kumpanya ba kayo? Kulang kami sa inspirasyon kamakailan. Hindi sapat ang aming kakayahan. Sunod-sunod kaming nawalan ng malalaking kliyente. Ibalik nyo lahat at gawin muli. Kung hindi pa rin ninyo magawa, pwede na kayong maghiwalay. Ang galit ng sina ito, baka kahit ang bombero, di na mapapatay ang apoy. siguro wag na lang akong pumunta. Natatakot ako, baka masunog ako. Huwag kang mag-alala. Ang si, hindi pala mahilig mag-flirt. Medyo malamig siya sa mga babae. Pero bukod kay Sumengmeng, ikaw lang. Kaya mo, naniniwala ako, kaya mo yan. Meng-meng. Kailan ka dumating? Nasisindak ba kita? Hindi. Dati hindi ako nangahas magsabi sa'yo. Baka maistorbo ka sa trabaho. Bakit naman? Ang pintuan ng Huo Group, laging bukas para sa iyo. Kailan mo man gustuhin, pwede kang dumating. Sino itong babae? Ang SE ang banayad niya sa kanya. Grabe ang nakakagulat. Di pa siya umaalis. Aalis na ako ngayon. Sandali lang. Sa totoo lang, ang deseng mo na ito. Ang pinakamalaking problema ay hindi malinaw ang pangunahing elemento. Christia Ketseya. Siya ang reyna ng mga diamante. Ang mga maliit na brilyante na nakapaligid. Mga nasasakupin lang niya. Kailangang maliit sila para lumabas ang karangyaan ng reyna. Anong alam mo, maliit na dalagita? Walang gaanong halaga ang mga maliit na brilyante. Ang mga kliyente natin, lahat sila mga tao sa mataas na lipunan.
Kailangan ipakita ang katayuan. Gets mo ba? Dahil mayaman sila. Ang mga alahas na ito katuwang lang. Masyadong marangya. Mababaliwala pa ang Reyna dahil dito. Ikaw. Tama si Sumengmeng. Itong design sketch na ito, ang dahilan kung bakit hindi ko ito pinapasa. Kasi sobra siyang matanglawin. Ang kliyenteng ito, madalas sa mga financial na magasin lumalabas. Ang kakayahan niya, talagang nakakasilaw na. Hindi niya kailangan ng alahas para ipakita ang sarili. Simple, elegante at may dignidad. Iyon ang hinahanap ng ganitong kliyente. Hindi lahat ng tao ganito ang pag-isip. Marami ring bagong mayaman. Nasa industriya na ako ng higit 10 taon. Hindi ikaw ang mag-uutos dito. Bibigyan ko lang ng mungkahi. Emmy, Alam ko na, bawat designer may kanya-kanyang ugali. Pero hindi mo pwedeng. Sundin lang ng sarili mong gusto. At idisenyo yon ng ganun lang. Naiintindihan ko. Tara. Meng. Ang taong ito, 10 taon na niyang kasundo ko. May talento naman siya. Pero masyado siyang matigas ang ulo. Huwag mo masyadong isipin ang sinasabi niya. Dahil kapag nag-away, may pag-unlad. Gusto ko yung may personalidad na designer. Ay, Meng. Nakapag-aral ka na ba ng design dati? Wala. Pero ang nanay ko ay jewelry designer. Nung bata ako, kasama ko siya sa pagguhit. Marami akong nakita kaya natural kong naintindihan. Seg. Tulungan mo naman ako. Bigyan mo ako ng maraming opinyon. Kung magbibigay ako ng opinyon, may bayad yon. 100 pesos bawat isa. Ayon sa relasyon natin, pwede bang magbigay ka ng diskwento? Anong relasyon ba natin? Tito, bakit bigla mo akong huhalikan? Hindi pa ako handa. Sabi ni Aling Wu, ikaw daw ang nagdadala ng pagkain para sa akin. Fan nasa kay Assistant Zhang. Kumain ka na ba? Kumain na. Seg. Halika ka muna rito. Tingnan mo nga nitong design graph ko. Nalulong sa pagnanasa. Ano ba yung iniisip mo? Paano naman posibleng halikan ako ng tito? Tito, paumanhin. Bakit ka humihingi ng paumanhin? Ako. Ay naku, tito. O sige na. Halika. Ama na ang biro. Umupo ka. Dito sa bahagi na to, yun nga yung kinag-usapan natin dati. Yung mga piraso ng maliit na brilyante. Ang bait ng tito. Tama ka talaga tumama sa punto. Sakto sa iniisip ko. Meng. Interesado ka ba? Sumali ka sa kompanya ko bilang design consultant. Hindi ko kayang gawin yon. Alam ko lang ng kaunti, pang ibabaw lang. Kung makatulong man ako sa'yo, masaya na ako diyan. Gusto mo ba talaga ng design? Siyempre, gusto ko. Pag isinilang na ang bata, maghihira ko ng ilang yaya para tumulong. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa bata. Kailangan mo lang magpahinga ng payapa. Gawin mo lang ang mga gusto mong gawin. Pagdating ng panahon, pwede mong gamitin muna ang aming kumpanya bilang unang plataporma para makapagsumikap ka at mag-ipon ng karanasan. Pagkatapos, pumunta ka sa mas malaking plataporma para ipakita ang talento mo. Meng. Huwag mong hayaang magsisi ka. Pero ako, Ayokong maghintay hanggang tumanda ako. Tapos marinig ka na nagsasabi na noong kabataan mo, may mga bagay kang gustong gawin pero hindi nagawa. tito. Salamat, tito. Meng. Tandaan mo ha. Sa pagitan natin. Hindi kailanman kailangan magsabi ng salamat. Tito, pwede ba akong pumasok bukas? Bukas. Alagaan ko ng mabuti ang bata. At saka, nasa kumpanya ka naman, di ba? Gusto rin ng bata na makita ang tatay niya. Ikaw talaga. Wala na talaga akong magawa sa'yo. Ang bait mo, tiyo. putang ina nitong walang puso. Kinain mo, ininom mo, tapos lumabas at sumama sa lalaki. Ano tong gagamitin mong tono? Hindi ko talaga matitiis to. Naririnig mo ba ako? Noon pa man, kinuha mo yung bayad pang iyak ng kapatid ko. Ang laking perang yon. Dapat ay kontento ka na. Anong sinasabi mong kinuha ko? Ako lang ba ang gumastos ng perang yon? Bayarin sa tubig at kuryente ng bahay. Bayad sa pag-aral ni Sujij. At pati yang walang puso na yan. Ang gastos nitong mga nakaaang taon. Sino ang nagbayad kung hindi ako? Umaasa sa'yo na walang kwenta. Pati pamilya natin mantik ng magutom. Kinuha namin ang bayad pang iyak ng kapatid ko. Kaya namin naitayo ang tindahan ng karne na to. Hindi ba pwedeng maging tao ka naman? Walang kaawang loob ka talaga. Pakiusap, palampasin mo na si Sumengmeng. Ikaw pa ang magpapaliwanag ng awa sa akin. Ilang taon na akong asawa mo. Nakaranas ba tayo ng isang magandang araw? Kung hindi dahil sa akin. Nasa baryo ka pa rin nagatanim ng lupa. Ikaw pa ang magtuturo sa akin ng awa. Yung kapatid mong babae, ikinasal sa syudad. Mamuhay ng maayos. Nais ba siyang kumulong sa'yo? Walang sinwerte ang kapatid mong iyon. Hindi niya kayang tumanggap ng pera. Ngayon lang napunta ang perang ito sa akin. Ako ba si Chen Fengxia na nagnakaw? Hay, tigilan mo na. Hindi ka pa ba hihinto? Hindi. Emmy,
siyang asal na taong walang utang na loob. Kailangang ibalik niya ang perang ginastos ko sa kanya nitong mga taon. Ibalik lahat sa akin. Hindi. Ibalik mo sa akin ng 10 beses. Kung wala siyang pera, pabayarin ng lalaki niya. Hindi pa natin alam. Saan siya nandiyan? Saan natin hahanapin para hingin ng pera? Tigilan na natin yan. Tatay, nanay, alam ko kung nasaan si Sumengmeng. Ang babaeng yun, nagtatrabaho para siya sa Ho Group. Ganito katagal na. Hindi man lang siya umuwi para kumustahin kami. Mas mabuti pang alagaan ang aso kaysa sa kanya. Ay naku, Bakit nandito siya? Dali, dali. Siya. hindi ba't makita niya tayo? Walang silbi na bagay. Sa bahay na lang kita paparusahan. Bukod sa compensation na binigay ko, Ang pera rito, regalo ko ito sa inyo. Boss Ho, ito po. Tahimik kayo. Boss Ho, huwag kayong mag-alala. Tungkol sa usaping ito, hindi ito lalabas sa amin. Sage, naniniwala ako sa inyo. Hindi kayo mag-uusap nito. Pero, kung may marinig akong mga salitang hindi dapat marinig, puputulin ko ang ulo ninyo, isesuksok sa tiyan ninyo, tapos ihahagis sa dagat, para kainin ng mga isda. Naintindihan ba? Opo, naintindihan po. Opo, salamat po. Tiyo, Tia, bakit kayo nandito? Pera, Anong pera? 6 na taon kitang pinag-aral. Wala ba akong karapatang humingi ng utang na loob? Walang saysay ang kausapin siya. Kahit anong mangyari, kailangan mo kaming bigyan ngayon. Wala akong pera. Si Jeng nga, ayaw mong ibigay, di ba? Ako, gayon araw ko. Ay naku. Aw tayo, tulungan nyo kaming maghusga. May walang puso dito. Ay naku. Bumangon ka na. Maraming nanonood dito. Naku, Diyos ko. Anong kasalanan ang ginawa ko? Naghanap ako ng kasama, ito pala ang nakuha ko, tangina. Ay naku, Tia, may sasabihin ako ng maayos. Bago yan, bumangon ka muna, ok? huwag mo akong hawakan. Inalagaan ka namin ng 6 na taon. Iniwan mo kaming 2 matanda. At sumama ka sa mayaman. Ay naku. Hindi ko inakala. Ang napilin si bilang design consultant ay ganitong class pala. Pagunlad na, binitawan ang mga pamilya. Ang sariling tiyuhin at tiya pa. Tunay na walang utang na loob. Hindi ganyan ang nangyari. Ay naku. Anong kasalanan ang ginawa ko? Talaga namang. Umuupaw na ang bahay, wala na kahit pangluto. Sadyang gusto mong kunin ang aming buhay. Nakatuon ka sa pag-agaw ng aming nalalabi. Ngayon araw ko. Mas mabuti pang mamatay na lang ako dito ngayon. Naku. Anong mga pulubi yan? Ang ahas kayong magbala rito. Inaakala nyo ba ang Who Group ay palengke? Wow, Aba, si Yeyuin pala. Alam ko siya. Sa yung artista na kahit gastahin pera, hindi sumisikat. Ano nang pinag-usapan nyo? Kung lakas ng loob mo, ulitin mo. Anong kalokohan yan? Hindi raw pwedeng magsabi ng totoo. Rami, May empleyado kayong ganyan sa Who Group? Nakakahiya. Bukas, puntahan mo ang AR at magresing ka. Sinong nakakahiya? Usapin ng Ho Group. Hindi yan dapat iniintindi ni Yutsin. Who Zongting? Mukhang bagay ang lalaking to at si Ye Yutsin. Ikaw si Sumengmeng. Mukhang siya ang cute niyang kalaguyo. Sabi niya, wala raw siyang pera. Ikaw ang magbigay para sa kanya. Nako, yung huling away natin. Di ba nagkainitan tayo dati? Binigyan kita ng pagkakataon, di ba? Halika, tumayo ka dito sa harapan ko. Gusto mo ba ulit tayong mag-away, o ano? Ikaw na, piliin mo ang lugar. Bakit mo siya sinasama? Tayo ang mag-away. Wala siyang kinalaman. Lumayas ka na. Kung makita pa kitang nandito, at inaalala iniabala si Sumengmeng, ipapakita ko sa'yo kung anong kaya kong gawin dati. Ang kapal ng mukha nila. Lumalapit sila kay Second Master Hu. Hindi nila tinitingnan sarili nila. Ay naku. Aba, ang lalaki pala. Si Second Master Huo ng Jiangshao, napakalakas ang impluensya. Sumengmeng, hindi ka ba nila pinahirapan? Wala, ayos lang. Salamat, Assistant Hang. At salamat, Second Master. Who Zongting? Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi mo ba ako kakausapin tungkol sa nakaraan? Yung mga dati, hindi ko na yan paansinin. Kung makita pa kitang nagkakalat ng sismis, huwag kang magtaka kung hindi na ako magkapatawat. Who Zongting? Ako. Bakit katapos na sa trabaho, hindi mo man lang sinabi sa akin? Tara, uwi na. Anong alam mo tungkol sa batang babae na to? Ayusin mo muna ang accent mo. Bumalik ka na lang magtrabaho pag ganun. Sa tingin ko wala naman akong accent.
Chairman niya. Second Master. Uwi na muna ako. Bakit hindi mo tinawag na on-call? Dati hindi ako marunong, pasensya na. Nainsulto ko raw kayo, Second Master. Ang layo talaga ng agwat namin nyo. Sobrang layo. Ako. Ngayon naman, malaki pa rin ba ang agwa? Ganito naman, Si Second Master. hindi na ako basta second master. Ako ang tatay ng anak mo, at magiging kapareha mo sa hinahara. Kaya sa harap ko, huwag mong kailangang maging sobrang maayos. Kuya, ang lete mo pa rin nagtatrabaho. May konting problema lang sa kumpanya. Nagugutom ka ba? Nasa ref naman, may mga wonton na niluto ni Aling Wu. Lulutuin ko ng kaunti para sa'yo. Ayaw kong istorbohin ka. Tanga mong babae. Ako ang tatay ng anak mo. Kailangang alagaan kita. Tungkulin ko yon. Umalis ka muna sa kwarto. Pupunta ako sandali pagkatapos. MM. Umupo ka lang. Ako na. Heto, tikman mo. Mag-ingat, mainit. Anong nangyari? Bakit umiyak ka pa? Mula nang mapunta ako sa bahay ni Tia, ako ang bahala sa lahat ng gawaing bahay. Simula nang mamatay sina mama at papa. Ito ang unang beses kong makatikim ng wonton na niluto ng iba para sa akin. Naku, tanga ka. Simula ngayon, pag gusto mong kumain nito, gagawin ni Tio para sa'yo anumang oras. Tio, ang bait mo. Tio, Gising na. Gutom ka, di ba? Tio, bakit ang aga mong gising? Matagal na akong gising. Nakapatong ang braso mo kaya di ako makabangon. Di ako makabangon. Kagabi. Huwag kang magalala. Hinalikan lang kita. Wala na akong ginawa pa. Hindi yan ang pinag-usapan ko. Ang ibig kong sabihin, parang may nakalimutan tayo kagabi. Na may nakalimutan. Wonton. Naku, grebe. Anong nangyari? Halos kong nakalimutan. Gumamit ako ng health kettle. Ano to? Bakit ka binugbog ng ganito? Sino ng bastos yan? Naglakas loob ka asinaktan ang Xiaoji namin. Masakit ba? Pama, kailangan ninyo akong tulungan ngayon. Ikaw, ano nang ginagawa mo? Bumangon ka. Ma, may utang ako ng 3 milyon sa sugal. Kung hindi may babalik sa loob ng 1 linggo, paputulin nila ang kamay ko. Magkano? 3 milyon. Saan ba ako kukuha ng 3 milyon? Sige. Tingnan nyo lang, hayaan ninyo akong mamatay. Fengxia. Pa. Tingnan nyo itong sugat ko. Sila ang may gawan yan. Anak, bumangon ka muna. Ako at ang nanay mo, mag-isip kaming paraan. Siu Mengmeng, hindi niya sinasagot ang tawag. Kita natin kahit papaano. Pinalaki natin ang iyan na cute ng 6 na taon. Biglang binlock na lang niya. Dapat noon pa niya sabay mga nanay mamatay na. Hindi niya sinasagot ang telepono. Sige, pupuntahan ko siya. Ano ka ba ngayong lalaki? Hindi mo man lang naprotektahan ang sariling anak. Su Mengmeng, akhir, nahanap ka na namin. Anong balak mo? Ngayon kumikita ka na. Hindi mo naman malilimutan ang pinsan mong gaya ko, di ba? Gusto kong pera. Bigyan mo ako ng 5 milyong piso. Bababa na ako at aalis ako. Sinabi ko na sa tiyahin ko, wala akong pera. Walang pera? Himingi ka na sa Hu family. Yan ang utang ng Hu family sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Akala mo paano namatay ang tatay mo? Gawa yan ng Hu family. Namatay ang tatay mo sa kamay ng mga tao ng Hu family. At pinapangakuan mo pa sila ng kama ng libre. Ano nung masama kung hihingi ka ng pera sa kanila? Hindi pwede. Bakit hindi pwede? 3 araw lang. 5 milyong piso. Walang bawyan, 1 sentimo man. Umakyat ka sa higaan ng pumatay sa tatay mo. Sana ikagalang ng tatay mo to.
Ah, Masyadong maliit ang perang pambingi noon. Kung hindi, hindi sana binugbog ng ganito si Sujij. Ngayon mo pa sinasabi to. Ano pa ang silbi nun? Sudagang, sasabihin ko sa'yo, kung may mangyari kay Sujij, huhubarin kita ng balat. Papatayin kita. Naalala ko na. Aba, ikaw pala yan, Sudagang. Nangahas kang gumanti. Noon, si Su Xiao yan. Nag-iwan siya ng isang storage card. Ano? Si Su Xiao yan noon. Natakot na baka may mangyari sa kanya. Kaya nag-iwan siyang storage card. Nandoon ang ebidensya laban kay Hu Ziqiang. Eh ano ngayon? Bakit kayo nakatanga? Hanapin ninyo. Hanap na kayo. Nagkakamali ka ba? Hindi pwedeng mali yan. Sabi mismo ni Su Xiao yan sa akin. Alaga, may storage card siya. Pero hindi namin mahanap. Kung ganoon, kay Hu Ziqiang, tiyak wala rin. Baka dapat, susubukan kong dayan siya. Baliw ka ba? Hu Ziqiang. Hindi siya ang dapat naming saktan. Lumayas ka. Si Sujij ang buhay ko. Para kay Sujij, gagawin ko ang lahat. Hello. Ayo ba si Hu Ziqiang? Naalala niyo pa si Su Xiao yan? Ano ibig mong sabihin? Nandito sa akin, ang isang storage card ni na Su Xiao yan. Nandun, ang mga ebidensya ng inyong mga krimen. Magbigay ka ng presyo. 10 milyon. Bukas ang gabi, alas negatibo 8. Unahin ang bayad bago kunin ang bagay. Ipapadala ko ang account at address. Sige. Tapos na. Ayos na. Alam nyo na ang gagawin, di ba? Naintindihan. Wala pa bang pera dumating? Ay naku, anong nagmamadali ka para? Ay naku. Dumating na ang pera. Haha. Ayos. Natira pa ang mga kamay at pa ako. Tara na. Umalis na tayo agad. Nahuli kami ni Hu Ziqiang. Tapos na tayo. Kisi, malas ka naman. Ang address ng kargamento ay sa chemical plant sa labas ng syudad. Ang account, hindi nakapangalan din. Hindi naman pwedeng may mangyari. Natatakot nga ako. Si Hu Ziqiang naman? Walang bagay na hindi niya kayang gawin. Kung hindi, si Su Xiao yan noon. Hindi sana nangyari. Sige na. Umalis na tayo ngayon. Kasalanan ni Su Mengmeng yan. Pinapunta siya sa Hu family para umutang. Ayaw talaga niyang pumayag. Kung hindi, hindi rin siguro kami. Mag-iwan ng tahanan. Ang walang utang na loob na babae yan. Darating din ang araw. May iwan siya ng karelasyon niya. Tapos na. Tara, lumakad na. Umalis na. Tatay, dinala ko na ang tao sa'yo. Sabihin mo. Naalala ko, isang babae ang tumawag sa akin. Sage, sabihin mo, nasaan yung mga bagay? Wala. Ayaw mong magsabi, di ba? Sasabi nyo ba o hindi? Hindi talaga namin alam yun. Boss Su, wala talaga kami. Di namin kayang lokohin kayo. Wala ba talaga o ayaw nyong magsabi? Kayong lahat diyan, tulungan ninyong maalala nila. Saklolo. Tigilan na, tama na. Ayos na. Naalala nyo na ngayon. Alagang hindi namin alam. Hindi kayo iyak hanggat hindi nakikita ang kabaong. Halika. Putulin ninyo ang kamay ng anak. Hindi. Huwag. Nanay. Tulong. Nanay. Huwag ninyong saktan ang anak ko. Bitawan ninyo siya. Huwag gumalaw. Xiao Ji. Sasabihin ko sa'yo, may hangganan ang pagtitiis ko. Huwag ninyong abusuhin ang kabaitan ko. Xiao Ji. Pakawalan nyo kami. Hindi ko talaga alam ang tungkol sa mga bagay na yun. Pakiusap na lang. Pakiusap, magpakita na kayong ngawa. Sir. Su Xiao yan. Noon sinabing may memory card daw. Pero hindi niya sinabi kung saan niya ito inilagay. Hindi talaga namin alam. Uy, batang lalaki. Sisiin ninyo ang mga patay ninyong magulang. Pakiusap ko na. Mama, magsalita ka na. Anong ginawa mo sa akin? Bata pa siya, Xiao Ji. Ayaw magsabi, ha? Nasa kamay ni Su Mengmeng.
Nasa memory card. Nasa kamay ng maliit na cute na si Sumengming. Totyu. Hindi namin kayo niloloko. Ang memory card, ari yon ng ina ni Sumengming. Sigurado, nasa kanya yan. Su Mengmeng. Hu Boyuan. Dalhin ninyo kay Su Mengmeng sa akin. Pero si Sumengmeng, tao yan ni Hu Zongting. Isang Huo Zhongting lang nagpasindak na sa inyo. Kaya pala hindi ka pinili ng lolo, Huo, bilang tagapagmana. Walang pag-asa, basura ka talaga. Tatay, Dinala ko. Anak ko, Magkatanong lang, ikaw ba ang naghahanap sa akin? Ikaw nga, Huwag kang umalis. Tabi, o kaya, tatawagin ko ang security. Ay naku, hoy, dalagita. Matigas ang ulo mo ah. Ganito na lang, magpapakilala muna ako. Ako nga. Ako ang pinsan ni Hu Zongting. Hu Boyuan. Gusto kang makita ni Lolo Hu. Sumama ka sa akin. Bakit maniniwala ako sa'yo? Paano? Natatakot ka bang may masamang balak ako sa'yo? Huwag kang mag-alala. Alam naman ng lahat na konektado ka kay Hu Zongting. Hindi ako makakalaban sa kanya. O sige na nga, ganito na lang. Sumama ka. Kung hindi naman, pag magalit si Lolo Hu, sisihin niya. Lagi nilang si Hu Zongting ang sisihin. Ang daming naitulong sa akin ni Tio. Hindi ko siya pwedeng ikapahamak. Seth, alis na ako. Sasamantalahin ko na itanong ang tungkol sa tatay ko. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako naniniwala na gagawa ng ganito ang Tio. Hindi mo ba sinabi na dadalhin mo ako kay Lolo Huo? Huwag magmadali. Iha. boss, yung pasaway na anak ni Fuzikyang, wala namang magandang balak yan. Kakatanggap ko lang ng balita, kinubkobraw niya ang buong pamilya ng tiyuhin ni Sumengmeng. Nilipol nila lahat. Doon mismo sa lumang tahanan. Pinahirapan at inatek sila roon. Dugo, kumalat na talaga. Nakakakilabot. Anong dahilan? Anong dahilan ba nila? Mukhang dahil kay Sumengmeng. Nasaan ngayon si Sumengmeng? Hu Zongting. Anong ginagawa mo rito? Dumating siya para hanapin ka. Siyempre, may dahilan ako. Hindi mo ba ako mabibigyan kahit sandali? Hindi ka ba curious kung bakit ako dumating? Wala akong interes. Ang malamig mo sa kanya. Hindi ka ganyan dati. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Namiss kita. Alisin mo yan. Asong lalaki. At sa edad mo pa, nagpapanggap na inosente? Sa charm ko, hindi ako naniniwala na wala kang reaksyon. Bakit hindi mo ako tinitingnan? Basta tinitingnan mo ako. Hindi ako maniniwala na blanko ang mga mata mo. Lalaki. Nakakatawang bagay. Yiyutsin, magkakatino ka. Ang gamos sa inumin kanina. Ikaw ang naglagay, di ba? Anong gamot? Huwag kang mag-aarte dito sa harap ko. Hindi kita sinita noon. Dahil sa matagal na ugnayan ng dalawang pamilya. Mula ngayon, huwag ka nang lumabas sa harap ko. Ang malamig mo talaga. Saj, sige papayag ako. Pero gusto ko ang susunod na. Ang lead actress sa malaking AI. Gusto kong sumikat. Maliit na bagay lang to. Para sa'yo dapat hindi mahirap, di ba? Ayos. Hindi ka nagpapahuli, Ginoong Hu. Ang bilis mong mag-decide. Dahil sa ating pagkakaibigan mula pagkabata. Lang. Malaki ang agwat ninyo ng kanyang mahal. Hindi kayo magiging masaya. Hindi mo na kailangan mag-alala. Bakit hindi sinasagot ni Mengmeng ang telepono? Zhang Zijian. Oh, boss, anong meron? Suriin mo ang galaw ni Mengmeng. Babalik ako sa bahay ngayon. Nawala si Miso. Huwag kang mag-alala, boss. Ayusin ko ito para sa inyo. Mengmeng. Sir, ano pong problema? Bumalik na ba si Mengmeng? Uy, nagtatrabaho lang ako. Tumingin ka sa kwarto mo. Hello. Boss, Fuboyuan, gago. Dinala nila si Miso sa Old Manor. Ano?
Matagal-tagal na. Ikaw pala. Huwag kang magyabang at huwag tumanggi ng inuman. Uminom ka bilang parusa. Kunin mo at ibigay mo sa akin ang card. Anong card? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Iniwan ni Sutyaoyan noon ang isang ebidensya. Di mo ba alam iyon? Anong ebidensya? Matigas naman ang dila mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tama na ang kalat, huwag mo akong patagalin. Parang pareho ka ng yung bangkay na nanay. Matigas pa rin ang bibig mo. Hindi kita papayagang bastusin ang nanay ko. Umalis ka. Payo ko, maging maalam ka. Ibigay mo ang card ni nanay. Isusumit mo sa akin. Nakakabatang lalaki, huwag kang magpadalos-dalos. Baka magtapos ka rin kagaya ng nanay mo. Ang pagkamatay ng nanay ko. May kinalaman kayo dun. Noong tinama si Sutyaoyan, pagkatapos noon, dapat sana pinatay na kayo. Kayo pati ang pamilya ng tiyuhin mo. Kung hindi, hindi sana nagkagulo ngayon. Ano sinabi mo? Sinasabi mo na kayo ang tumama sa nanay ko. Tama. Ako ang nagpa-aksidente sa nanay mo. Sino namang hindi susunod sa gusto ko? Kayo mga mamamatay tao. Naway hindi kayo mabuhay ng maayos. Makakatanggap kayo ng kaparusahan. Noong namatay ang tatay mo, sa proyekto ko iyon. Sa totoo lang, marami na akong ibinigay na pera. Pero ang nanay mo, umiindayo. Tutol siyang ibulgar ang ginawa ko. Wala akong pagpipilian noon. Ang pamilya namin. Hindi namin kailangan ang maruruming perang yan. Hindi ba sapat sa iyo ang pera? Huwag kang magkunwaring marangal dito. Kayo mismo ang may sala. Dahil sa inyo, nawasak ang pamilya ko at may namatay. Ngayon kayo pa ang inaakusahan ang nanay ko. Tao ba kayo? Hindi. Noong araw, binali na kita tungkol sa nanay mo. Sinabi ko sa kanya na talikuran na yan agad. Kunin na lang ang pera at bigyan ka ng maayos na buhay. Pero hindi siya nakinig. Sagana niyang gustong isiwalat ako. Wala na akong magagawa. Kaya sinagasaan ko na siya hanggang namatay. Who's he Kiang? Papapatayin kita. Ay naku, anak. Sayang naman. Hindi mo nakita kung paano namatay ang nanay mo. Sasabi ko sa'yo. May dumating na sasakyan. Tapos ang nanay mo, piraso-piraso na lang. May isa pang piraso pa. May isa pa. At lumipad pa hanggang sa imburnal. Hayop. Hayop ka, hindi ka magkakaroon ng magandang wakas. Hindi ko pa ito nakita sa buong buhay ko. Ang napakagandang tanawin. Hindi ko ito malilimutan kailanman. Papapatayin kita. Di ko inasahan na sa huli. Nasa tabi mo pala si Huo Zhongting, nagkaroon kayo ng relasyon. Sinasabi mo ba itinadhana ng langit ito? Para ako na ang mag-ayos sa inyo. Baby. Buntis ka pala kay Huo Zhongting. Anak, ipapaalam ko sa'yo, ako ang tunay na panganay ng Huo family. Bulag ang lolo Huo. Hinahayaan niyang mangibabaw si Huo Zhongting sa akin. Kaya, paano ko naman, payagan na mabuhay ang batang ito. Dapat ako ang namumuno sa Huo Group. Alam yan ni Lolo Ho. Hindi ka umaabot kahit sa isang daliri ng paa ni Second Master. Tumahimik ka. Dapat ako ang namumuno sa Huo Group. Walang mas karapat dapat kaysa sa akin. Kaya, ikaw, at yung peste sa sinapupunan mo, wala sa inyo ang dapat mabuhay. Kung aakyatin mo ang batang ito, hindi ka palalampasin ni Second Master. Hindi na niya mapipigilan iyan. Sino ang nagpabuntis sa'yo? Anak ni Huo Zhongting. Ito. Tito, ang babi natin. Nay, ang dami ng dugo. Dali, hatid na sa ospital. Kasalanan ko, huli ako. Zhang Zijian, mabilis magmaneho ka. Dali. Sage. Dakpin siya. Doktor, kailan magigising ang asawa ko? Si MRS Hu, muntik siyang mamiscarry. Kailangan niyang magpahinga ng mabuti. Magigising din siya mamaya. Sage. Salamat, Doktor. Meng. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sila pakabayaan. Iwan mo sa akin ang lahat ng iba pa. Huo Zhongting.
Ayos na. Tatay, sakit na sakit ako. Natakot. Bakit ka natatakot? Isa kang inutil. Hu Zongting. Kung may tapang kayo, patayin niyo na ako. Patayin ka. Napakagaan sa inyo kung ganyan lang. Hu Zongting, dahil bilang kuya mo, patawarin mo kami. Atawarin ko kayo. E noong una, pinatawad ba ninyo ang asawa at mga anak ko? Hu Zongting, wala kang karapatang ipatupad ang alituntunin ng Huo family. Uncle Hu, alam mo, tumanda ka na, parang malala na ang memorya. Ako, ang tunay na pinuno ng Hu family. Ako ang humahawak sa Hu family. Lahat sa Hu family. Ako ang may huling salita. Kahit dumating pa si Lolo Hu, wala siyang karapatang makialam. Baliw. Ikaw ay baliw. Kayo talaga. Kayo ay karapat dapat mamatay. Huye. Si Miss Sumengmeng nagising. Mengmeng gising na. Ay, tama. Kayo talaga. Ang storage card na hinahanap ninyo, nasa akin. Uncle Hu. Ikaw ang kumatay sa mga magulang ni Sumengmeng noong araw, at pati na rin itong mga taon. Ginamit ninyo ang pangalan ng Hu Group para gawin ang mga kaumaldumal na iyon. Panahon na, napagbayaran ninyo ang kasalanan. Tio Hu, mag-ingat ka na. Bilang pamangkin, ako ang magpapalaam sa inyo. Sa huling paglalakbay. Sumengmeng. Mengmeng. Mengmeng, gising ka na. Kumusta ang kakiramdam? Baby. Huwag kang magalala. Maayos ang baby. Kasalanan ko ito. Hindi ko naingat sa'yo. Kung may mangyari sa'yo o sa baby, hinding-hindi ko makapatawad ang sarili ko. Tito, bakit ka umiyak? Doktor, bukod sa tahimik na pagpapahinga, kailangan ta ba niyang gawin ang iba? Magaling na ang ginawa ni Hu Zongting. At si MRS Hu naman. Pag gumaling siya, kapag malaki na ang buwan kailangan siyang madalas bumangon at gumalaw. Makakatulong ito sa pagdalin panganganak ng sanggol sa sinapupunan. Maging maingat ka, ha? Kung ikakabahala si nanay, mag-ingat ka, susuntukin kita. Tito, pagod na ako. Gusto kong umuwi. Gaano na ba tayo katagal naglalakad? Sinabi ng doktor. Sabi, mas mabuti kung maglakad-lakad ka. Sagya na nga. Mengmeng. Iabot mo ang kamay mo. Tito, walang nagpo-propose na papahawak lang ng kamay. At wala namang babae. Nakasing tanga mo. Sabi lang ihawakan mo, hinawakan mo pa. Wala akong pakialam. Nasaan ang romantic proposal ko? At ang romantic hotel balloon namin? Inihanda ko naman ang mga iyon. Pero hindi pa kaya ng katawan mo ngayon. Mga palusot lang yan ni Tito. Seg. Pag ipinanganak mo ang baby, magdaraos tayo uli. Ang sobrang marangyang kasal. Mas tama yan. Kaya, Mengmeng, MS Sumengmeng, ikakasal ka ba sa akin? MR Hers Hunting. Gusto ko,